we entitled our devotion this morning, The Picture of True Rest. Ating po natalakay kahapon, ang kapahingahan ay napakahalaga po sa ating pong buhay. Ang katawan natin, kailangan niya ng kapahingahan. Ang ating mind, kailangan po niya ng kapahingahan. Ang ating espiritu, kailangan po niya ng kapahingahan. Spirit, soul, and body. Actually, yung pong natalakay natin kahapon, even the land, gusto ng Lord na magpahinga. Yung pong ating pong pinagkukuhanan ng lahat ng ating ikabubuhay. Gusto rin ni Lord na maintindihan natin ang kapahingahan. At ang kapahingahan ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Not actually the seventh day, but although the seventh day ay itinalaga ng Diyos in the Old Testament that we need to take a rest. But now in this new covenant is that we have to give, we need to understand that rest is in Christ Jesus. Jesus Christ is your perfect rest. Pakisulat nga ninyo dyan, mga kapatid. Jesus Christ is my perfect rest. Amen. Now, this picture of rest is, we can observe this at the temple of God, yung templo. Yung temple, just to give you a picture, meron pong tatlong distinct areas doon po sa templo. Ito po yung tinatawag na outer court, the holy place, and the Holy of Holies. No? Sa Tagalog, doon po sa outer court, doon sa labas po ng templo. At doon po sa loob, meron pong tinatawag po na banal na lugar, no? A holy place. And then, divided po yun. Doon pinakalooban po ay Holy of Holies or dakong kabanal-banalan. Doon po sa outer court, no? Busy po ang mga tao, marami pong ginagawa po doon sa outer court. So ito po yung picture of us going about our day-to-day duties and responsibilities. So sa outer court po natin, yan po yung mga araw-araw, pumupunta po tayo sa trabaho, they will go every day, we wake up every day, pumupunta tayo sa trabaho natin, ano, bumabangon na maaga, sa mga estudyante naman na bumabangon na maaga para pumasok sa school. Yung pong mga anak nating mga maliliit, ano, ang sarap matulog, no? Yung mga chikiting po natin, ang liliit pa nila pero kinakailangan mong gisingin ng alas 5 ng madaling araw para pumasok sila kasi alas 6 yung pasok o di kaya kung alas 7 yung pasok nila at medyo malayo yung school so kinakailangan bumangon sila ng maaga. So, makikita po natin yung busyness ng bawat tao. Lahat tayo ay meron pong pinagkakabisihan. Kahit minsan ang sarap-sarap pang magpahinga, ang sarap pang matulog, ano? Lalong-lalo na po yung mga nasa abroad, I know the life of those OFWs. Maaga pa gumigising na para nang sa ganun ay magtrabaho, tapos gabing-gabi na kinakailangan ay magampanan yung trabaho. So, I know the feelings. At kaya nga nagsusumigaw yung katawan nila ng rest eh. Gusto ko magpahinga naman. So, yung pong templo, dun sa outer court, is the picture of our day-to-day duties and responsibilities. There are many things to be done. No? Ang dami pong dapat na gawin. Now, dun po sa holy place, sa templo, it is a quiet and lit with the light of the menorah. Ito po, merong liwanag po doon. May light po doon. Ano? Sa holy place natin. And this is a picture what our minds are to be like. Yung nasa isipan natin. Kaya nga po, sa outer court, ang napapagod, of course, mind and our body. At ang kapahingahan ng katawan natin ay syempre, itulog mo yan pagdating sa gabi. At yung iba naman kapag wala ka pa sa Panginoon, parang ang ginagawa nila talagang pagpapahinga sa kanilang sarili, kinakailangan umiinom sila ng alcohol, nilalasing nila yung katawan nila para nang sa ganun masarap daw ang tulog. Pero hindi niya mamalayan ay overwork ka na, tapos overthinking ka pa, tapos destroyed pa yung internal organs mo. So doon po nagkakaroon po ng mga sakit.
Now, dito po sa, sa holy place, the picture of what our minds are to be like, quiet and enlightened with the Word of God. So, the only way for our mind to be rested is to have the Word of God to be meditated. Kasi kung ikaw ay nakahiga na, tutulog ka na lang sa gabi, tapos puro problema pa rin ang iniisip mo. Yung dami pa rin ng trabaho, daming mga dapat natapusin, hindi mo nagawa, hindi to be continued na work, or problema sa ganito, problema sa ganyan, problema sa mga anak, problema sa... Kung yun pa rin ang iniisip natin, kapatid, wala kang kapahingahan. Kaya, your body need a rest, and your mind need also a rest. Alam niyo ba na kahit na wala kang ginagawa, minsan, kahit walang ginagawa yung katawan mo, kapag ka ikaw ay hindi tumitigil sa pag-iisip ng kung ano-anong ang daming mga problema, walang kapahingahan ang isip. At kapag ka po pagod ang isip, nagiging pagod din ang katawan. Diba? Actually, mas nakakapagod po yung daming iniisip, kabigatan. It will affect every areas of your body. In your internal organs. No? It will cause whatever things that you are thinking. Stress ka, kasi kapag ka-stress ka, ibig sabihin, you are fully loaded with something na thinking what you need to do in life. Na-stress ka. Kapag na-stress ang tao, sumasakit po ang tiyan. Ibig sabihin, nagkakaroon po siya ng connection doon sa too much loaded of, thinking on your situation right now. Kaya pati yung tiyan mo, hindi na nakapag-function na very well, natatakot na rin sila, nagkakaroon na rin sila ng dysfunction. No? Imbes na makapag-function ng maigi yung tiyan mo, eto na, bigla kang nanghihina, yan, nagkakasakit. Minsan ka napapasiyan na hindi mo maintindihan. So, yun po yun. It connects in our mind. Kapag ikaw naman takot, natatakot ka sa kanibukasan, ako, ganun din yun. Kapaguran po din po ang dating. Kaya nga po lahat ng mga negatibo talaga na iniisip natin, it will connect into our emotion. Whatever you are thinking negative in your mind, it will connect down to your emotion. And your emotion will affect every parts of your body. Nagbibigay ng kahinaan at walang kapahingahang magaganap. There is no rest even though you are laid down in bed when your mind is not resting to think all of those negative things or yung mga problema, yung mga bayarin, yung mga responsibilidad mo. Kapag hindi ka tumitigil sa pag-iisip ng kapatid, wala kang kapahingahan. Ano ito po matindi dyan? Kapag na-damage po, naapektuhan, yung po mga internal organs like kidneys, yung bituka mo, no? Kasi yung bituka hindi na nakakapag-function very well, hindi na nakakapag-digest sa mga kinakain natin. Tapos kapag ka-stress ka pa, kain ka ng kain ka ng kain. O di kaya ay... So, ayan tuloy, hindi na nadadigest kasi ang dami ng trabaho ng ating pong mga tummy, no? Yung stomach natin, ang dami ng trabaho, natatabunan na siya ng trabaho sa kalalagay ng pagkain. Hindi na niya nadadigest ng lahat, ayun, natatambak na lang doon. At minsan, hindi mo pa nailalabas lahat. So, na-stack up po siya doon. Nagbibigay po ng damage sa ating pong internal organs. At alam niyo kung saan po nagsimula ang lahat ng yan? Yan. The busy mind. Thinking of, a wasted things that is not beneficial to you. Kaya, you need to take a rest. Let your mind have rest. Meditate. Kaya nga po napakahalaga yung moment of meditation. The moment of meditation is that you close your mind from any things from this world. Sasarado mo yung isipan mo and itatalaga mo yung oras na yan, yung sandali na yan, na ang tangi kong iisipin sa mga oras na ito ay walang iba kundi ang mga pangako ng Diyos.
So when you're meditating the goodness of the Lord, the promises of God, His plan for you, what He did for you, I tell you feel in your emotion the joy. Ang emotion, regalo ng Diyos yan. Kaya nga, kung wala kang emotion, hindi mo mararamdaman yung joy, yung peace, yung love ni Lord. Hindi mo mararamdaman yan kapag wala kang emotion. Kaya ang emotion is very important. Kaya lang, nadadamage yung emotion kung ano po ang pumapasok sa isip mo. Kaya nga, as a man think in his heart, think in his mind, so is he. Kung ano daw po yung minemeditate mo, kung ano daw yung iniisip mo, yun ang nararamdaman mo. Kaya, very important to give rest to your mind, my friend. Just sit down and then meditate on the goodness of the Lord. All His promises. Para may meditate ka na salita ng Diyos, dapat may narinig ka at may nabasa ka. Kasi kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, ay wala kang i-meditate. Diba? Kasi ganito lang yan eh. Anything that you installed into your heart at naka-installed sa puso mo, yung mga bagay na narinig mo na. Kaya nga you have to keep on reading and reading and reading, listening and listening and listening on the Word of God, all the promises of God. You have to put it in your heart. At kapag ngayon ikaw ay nagme-meditate, yun ngayon yung mga mag-pop up, mag-overflow into your mind. And you know what? Dito natin mararanasan po yung healing coming from the Word of God, strength coming from the Word of God, joy coming from the Word of God, peace coming from the Word of God. Lahat po ng yan, the peace, the joy, the strength, healing, wholeness, nanggaling yan sa salita ng Diyos. Kaya kung walang salita ng Diyos, sa puso ng isang tao, walang kapahingahan darating sa kanyang kaisipan. There is no rest coming in the mind of a person without the Word of God. Kaya ngayon yung mga ginagawa ng iba, di ba kapag too much loaded na sila, pumupunta sila sa isang lugar, matanaw po ng mga magagandang mga tanawin, mag-unwind naman tayo. Di ba? Pag nag-unwind ka, ibig sabihin just to relax your mind. Yung iba naman nag-yoga. Yoga. Aga yung mga yoga, just to, bakantahin mo yung isipan mo. Yung wala kang iisipin, nagaganon ka lang. So naniniwala sila na sa yoga, napapalakas sila. Pero alam niyo mga kapatid, pinakamaganda po na gawin mo, instead of yoga, unwinding, going out there, fill your mind with the Word of God. Kasi ganito yan. When your heart is filled with God's Word, na siyang kapahingahan, and of course, Jesus Christ is the Word. Jesus Christ is the Word. Jesus Christ is the peace. Yan. Pag pupunta ka ngayon sa isang lugar, mag-unwind ka. Makita mo yung dagat, yung alon, yung bundok, makita mo yung mga, the skies, all the blue skies. Alam mo yun, kapag punong-punong ka ng salita ng Panginoon, you can feel the presence of God. You can feel the joy. You can be amazed with the goodness of the Lord. Pag na-amaze ka ngayon, wow. Oh, when you feel the presence of God, when the presence of the Lord fill your mind, my friend, then, nadudun po ngayon yung kapayapaan and rest. No? Yun po ngayon yung rest. You are at rest. Ang sarap pong may kapahingahan. If you're gonna look onto the world this time, the world is so much busy. Full of darkness. Nandiyan yung bangayan. Nandiyan yung siraan. Nandiyan yung ladladan ng mga karumihan, everything, banggaan, wars, sickness in the world, poverty in the world. Yan po yung mga nakikita mo sa mundo. Nakakapagod. Yung mga hidwaan, nandiyan ang mundo. Nandiyan lahat sa mundo yan. Sa politika ay grabe, nakawan, corruption, everything, pagalingan. Siya yung tama, yun yung mali. Yung iba naman, siya yung may tama, siya naman yun naman yung mali. That is the world. Kapatid, magpahinga tayo.
Let us rest ourselves. Yung mga bayarin, ang dami dyan. Mga bayarin, nako. Tumingin ka dyan sa mga catalog ninyo o di kaya sa mga apps na mga nagbebenta, ang daming mga temptation na, wow, ang ganda nito. Nag-o-offer ng kung ano-anong dapat mong bilhin. Kapag na-tempt ka, bili ka na naman dito, bili ng ganyan, bili ng ganito. Mamaya, yung budget mo napapunta na sa hindi naman necessity, na needs mo, yung dapat na napabayaan. Alam mo, the world is so noisy and offering something that will, lalo kanyang binabagsak, sinisira, lalong nagiging mabigat ang buhay. Mga kapatid, it's time to take a rest. Rest in the presence of God. Oh, I tell you. Kaya nga bang sarap po yung magpunta sa church. Dapat talaga, you have time to rest. When you are attending church services, you are worshiping God. Kaya nga dapat talaga, kayo pong mga pupunta sa church, dapat maaga. Bago magsimula ng praise and worship, dapat nandun na kayo. You are there worshiping God. Italaga ninyo talaga yung oras na yan, yung araw na yan. Ang araw na ito na pagtitipon, I will go to church. I will set aside everything. Hindi yung ang dami-dami mo pang ginagawa na ikam-kamakam mo nga ramidan. Dahil pong mga nagmamadali ka kasi tapusin mo pa ito, tapos nagmamadali ka, late ka na. Alam mo, kapag ka nagmamadali ka, pagdating sa mga bagay ng Diyos, ano yun? You cannot really enjoy it. You cannot really feel it. Hindi mo talaga mararamdaman yung tunay na pagsamba pagkaganon. Lalo kapag ang dami mo pang inaiwanan, ang dami mo pang i-continue mamaya pagkatapos ng worship. Tapos habang nag-worship ka ngayon, naku, baka yung isip mo nandoon sa mga gagawin mo pa na trabahong iniwan mo sa bahay. Kapatid, empty your mind with things of this world, with your works, with your, assignment or whatever. Just empty your mind. Pagdating ng araw ng pagsamba sa Panginoon, set aside mo muna lahat. Stop the business during that time. Stop what you're doing. Mga iniisip mo na mga bayarin, stop thinking about it. Yung pong mga kahayupan, kababuyan, stop thinking about it. Whatever things, mga gawaing bahay, stop thinking about it. I will dedicate this day unto the Lord. Just to take a rest and, kumuha ako ng kalakasan sa Panginoon ngayon. I will worship the Lord this time. So again, in the holy place is in our mind. Let your mind become holy by thinking and meditating on the promise of God. Kayo pong mga OFWs, kahit anong pong pagod ninyo, okay, kung pagod ka na talaga, okay, just lay down. Matulog ka sa gabi. At paggising mo sa umaga, huwag kang magmadali. Just sit a moment. Give thanks to God. Worship Him. Thanking Him. Pasalamatan mo siya sa bagay na kabutihan niya. Sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Ang mag-iingat. Pasalamatan mo siya. Sanayin mo ang sarili mo na kausapin ng Panginoon. Sanayin mo ang sarili mo na ibigay sa Kanya lahat. Kung meron ka mang kabigatan ngayon, kapatid, nakikita mo may sakit karamdaman yung mga mahal mo sa buhay, or even you, just believe that God can heal you. He is your healer. Can do something great in your life na walang ibang malalapitan kundi siya. At paniwalaan mong walang bagay na mahirap sa Kanya. Believe that to God, nothing is impossible. Let the holy place in your body, your mind, take a rest through the Word of God. Now, number 3 is this. Yung pong temple, ang third part po niya is yung Holy of Holies, yung dakong kabanal-banalan. So, this is the perfect stillness. Nandoon talaga yung source of kapayapaan. Stillness. Hindi basta-basta, walang basta-basta makapasok po doon.
And this is the picture of the Spirit within us, the source of all power. Amen? The Spirit, the Holy Spirit, in your spirit is the source of all power. Pakisulat nga po ninyo dyan. In my spirit, there is the power of God seated. In your spirit, God is sitting in your spirit, and there is the source of all power. There is the source of stillness, the perfect stillness, quietness, kapayapaan, kapatid. Yan ang meron ka in the Spirit. It is the connection between God and you. Kaya, let your mind dive into the Spirit. Ganito yan eh. Yung mind natin, dalawa ang pwede niyang mapuntahan kapag tayo po ay nagme-meditate. It might be in the world or in the Spirit. Whatever you are thinking, it will affect you. It will affect your emotion and it will affect your body. Kasi nga, kaya napakahalaga ang iyong mind. Kaya sabi mo ng Bible, renew your mind in accordance to the Word of God. Renew your mind. So, let your mind be in the Spirit. And the Spirit, in your spirit, is the perfect stillness or quietness. Perfect peace. Amen? Pag-isulat nga ninyo ulit, in my spirit is the place of perfect peace. In my spirit is the place of perfect peace. Hindi nawawala sa iyo yan. Ngayon, kung magulo ka, ang buhay, magulong iniisip mo, magulo buhay mo. Kasi kung magulong buhay mo, magalo isip mo. At hindi, ayun nagsasabi na wala akong kapayapaan. Alam mo yung nagsasabi ng wala akong kapayapaan, ibig sabihin nun, magulo iniisip. At kung bakit magulo iniisip, kasi nga, nakapokus sa mundo, nakapokus sa sitwasyon, nakapokus sa problemang iniisip. But the truth is this, lalong-lalo na po tayong mga Kristiyano, ang katotohanan ay ito. You have a place of perfect peace in the inside of you. You can have the perfect peace in your life. You can experience this stillness, this quietness of life, this perfectness of life, this perfect peace in your life. You can experience this anytime, any moment. The only thing you need to do is hatakin mo yung mind mo na i-meditate at mag-sink into the Spirit. Because in your place, in the place of Holy of Holies, there is the presence of God. There is the sweet, wonderful presence of the Holy Spirit. It is a place that you can meet God. It is the part of us that the world knows nothing about. Hindi alam doon ng mundo. Tayo lang po nakakaalam yan. Ikaw ang nakakaalam yan. And it's a part of us that is born again when we receive the gift of salvation. You know, in our spirit, it is the connection. Dito po sa spirit na yan, yan po yung connection mo kay God.